natural na paraan. At least, wala ko tayong pantusok, walang lagari, walang kutsilyo, walang tabak, walang martilyo. Ayan, pagkain gamot lamang po. Pagkain, papasok sa loob ng ating katawan, syempre ilalabas. O, hindi lang puro papasok. Diba? Kaya kailangan bumati ka muna para sa ating mga suking kapanalig. Mark, hello. Yes. Good morning po sa lahat po ng nakikinig sa Radyo Kalusugan University on the Air. At magandang umaga din po sa Perdue. Muntik na tayong matuluyan. Makalimot. Ayan. So, ang ating i-roll call ay yung foods that promote cancer. Yung bang cancer pinopromote pa? Dapat, iba di-demote yun. Bakit pinopromote? Pinopromote po kasi yung kinakain na ganyan eh. Kaya, sa bagay, kung isa-isahin ko ito, lahat ito kinakain natin. Ito paborito ko po. Mga paborito at mga suki na ating mga suki. May roll call ka muna bago tayo magpatuloy dito. Yung gusto pong mga paboritong numbers na pong tawagan at text, no? Smart po 0999 855 8737 0999 855 8737. Ang Globe number po naman 0927 79 59 117. Ang Sun 0922 796 6476. Again, ang Globe 0927 79 59 117. Ang Sun 0922 796 6476. Ang Super Ladies Macrobiotic Philippine Food Technology Incorporated ay matatagpuan sa room 1115, 11th floor ng West Insula Tower, sa West Avenue corner, EDSA, Quezon City. Tawid lamang po ng SM North EDSA. Sa dulo po ng EDSA po, syempre sa malapit po at tapat po ng Radio Veritas. Ang mga numero pwede niyo pong tawagan 442-3570, 442-3570, 8714-722, 8714-722. Ang ating pong email address, superladyphilippines@gmail.com, superladyphilippines@gmail.com. Ang website po, superladyphilippines.com, superladyphilippines.com. Ang atin pong Super Ladies Macrobiotic Cafe ay matatagpuan sa 4th floor ng Victory Central Mall ng Monumento, Caloocan City. At ang numero po pwede tawagan same din, 442-3570. Ang ating pong product provider nasa 5th floor sa room 510 ng Don Santiago Building sa Taft Avenue, malapit po sa PGH, Manila. 5254-888, 5254-888. Yung mga gusto po mag-iridology po, consultation, tumawag lamang po kayo para sa iris analysis, consultation with Super Lady, 500 pesos po ang consultation fee by appointment po. Ang ating sabon po, ang white soap or soap, 350 pesos pa rin po. Ang cream and lotion, 500 pesos pa rin po. Ang eye wash or eye drops, 350 pesos. Ang yellow juice, 1.5 pa rin po ang 1 litro. Ang super candy or blood maker, 500 pesos pa rin po. Ang trial pack, mga gusto sumubok po na recipe 1 at recipe 2, 2,000 pesos pa rin po. Ang ating pong 32,000 pesos, 18,000 pesos at 56,000 pesos, hindi pa rin po nagbabago. Sa mga gusto pong mag-program, lalo na po yung mga may cancer, may stroke, at meron pong iba't ibang sakit na gusto po ninyong mapagaling sa pamamagitan po ng pagkain gamot, pwede rin po kayo mag-stay in for 7-day life management program worth 35,000 pesos or 5,000 pesos a day, unlimited intake po ng recipe 1 at recipe 2 with treatments. Yung gusto pong mag-product provider worth 100,000 pesos po ang investment, meron na pong libreng 45,000 pesos worth ng products. At yung gusto naman pong kumita ng malakihan din po ang investment po ninyo. Ito po yung magiging room provider po kayo nang gustong mag-avail ng 35,000 pesos
a week. So, bibili po kayo ng sarili nyong condominium unit na self-liquidating. Ito po yung pamana ng Super Daily Program kung saan hindi lang po kayo magkakaroon ng sariling condominium, kundi magkakaroon din po kayo ng sarili nyong lifestyle na tuloy-tuloy po yan. So, ito po, hindi lang po ito self-liquidating na condominium unit, meron din po itong lifestyle. And then, abangan din po ninyo, magkakaroon po tayo ng ating sariling building sa Divisoria. So, ito po, hindi po ito bilihan po ng condominium. Ito po ay lifestyle po. Tuloy-tuloy po ito. Actually, binanggit ko ito dun sa isa nating kakilala. Kaya sabi niya, ay naku maganda yan kasi business center ang area and future tawag niyan yung future ano daw to um, parang international market, night market parang sa Hong Kong. Mhm. So kaya at least kahit naman saan meron naman kumbaga gustong magkasakit or gustong mamahinga, no? Ibig sabihin, baka hindi na mauso yung ospital eh. No? Ano na lang, yung parang nagbabakasyon na lang Mhm. at hindi ka na halatang pasyente. Pero ito ay napaka-ideal na place. Hindi ko sabing ideal yung hangin, no? Pero kahit naman sa Maynila may ospital pa rin, di ba? So kahit nasabihin natin, hindi kasing ideal katulad ng Tagaytay kasi yung Tagaytay, syempre, hindi mo naman mabibili yung environment yung hangin. Pero dahil city life pa rin, so ang pinaka-important, sabi ko pag nandun ka naman sa loob ng room, hindi ka naman nakadungaw sa building Totoo. diba? So, yung ambience mo, sa loob lang ng 4 na sulok ng kwarto o di kaya ng room accommodation. Ang pinaka nito kasi di ba dito sa atin sa West Insula, ang arrangement natin dito, ang isang studio type, 4 na tao or 4 na beds. Kumbaga, tipid talaga sa space. Pero doon, isang talaga room. Ikaw lang, kumbaga private, and then pwede mo sama asawa mo, anak mo, kumbaga family, parang ka nakabakasyon. Tapos kasama yung family mo. In other words, yung sinasabi nating 5,000 per day, which is 5 times 7 is 35, hindi ba? Eto, parang doble-doble na kasi the whole private room is yours. O, para bagang sarili mo, pwede ka magsama ng family mo. Ano bang tawag mo dyan? Yung, Bakasyon po. ha? Bakasyon. Parang nakabakasyon talaga, no? At saka merong amenities, merong etc. In other words, kahit na once in your life, makakaranas ka nung ganong eksena. Kung ikaw ay kasama sa membership na once a week or maybe 2 times a month o depende sa iyo sa program na kunin mo or maybe ang binabayaran mo dito halimbawa is 200 days 200 days 5,000 that is 1 million o 200 days 200 times 5 2 times 5 tama 1M wala pang isang taon kung tutusin mo pero magagamit mo siya ng yung once a week kasi ito magagamit mo siya ng several years. Ang pinaka main purpose dito is to maintain your health status. Magkaroon ka ng maintenance ng pangangalaga, bantay kalusugan, babantay mo yung katawan mo sa pamagitan ng iyong regimen na regularly makakapunta ka, makaka-experience ka na para kang nakabakasyon, pero hindi ka lang basta nakabakasyon. Kumbaga sa hotel ka pupunta, dito ka na lang pupunta. Yes. Ang bago ko po makalimutan po na tumatanggap ka na rin po kayo ng credit cards sa mga gustong magbayad po ng credit cards. Ayan. And then, yung Smile Loading Express po, yung gustong maging sub-dealer or retailer po, 10,000 pesos po ang investment dyan. At syempre,
yung ating pong bank account po, yung gusto pong magbayad po ng bumili ng products, kailangan po magbayad mo na po kayo sa bank account. And then present the deposit slip dito sa West Insula or sa Super Ladies Macrobiotic Cafe. Ang ating pong account number 554-0172-966 554-0172-966. Account name po Winnie R. Elfa, WINIE R.ELFA. Yes, ang tinutukoy natin dito, paano natin ma-maintain yung health status natin. Meron akong kausap kahapon, matanda na, 80 na mahigit. O, 80 na. Sabi niya, wala naman akong sakit. Wala nga naman siya nararamdaman, aray. Eh, hindi mo naman masabi kung kailan biglang lilitaw yung sakit, kung tutusin. Kumbaga, pag sinabing bantay kalusugan, hindi mo binabantayan yung sakit. Yung kalusugan. O, yung kalusugan mo, babantayan mo. Hindi porket normal ka ngayon, o mukha kang normal, ang hihintayin mo yung magkasakit ka. Babantayan mo nga yung katawan mo, yung kalusugan mo, para makaiwas ka sa pagkakasakit. Yun ang ibig sabihin. Hindi yung bantayan mo magkasakit ka bago ka magpalusog ng katawan. Mukha bang maliwanag sa tingin mo? Mukha yatang nalito ako Pakiulit. Babantayan mo yung kalusugan mo, hindi yung pagkakasakit mo. Kasi, dahil wala naman sakit nga wala naman siya sakit. So, ibig sabihin, hindi niya kailangan yung ganito. Parang, I don't need that kasi wala naman akong sakit So, binabantayan mo yung sakit mo. Hintay mo muna magkasakit ka bago ka magpapalusog ng katawan. So, dito, ang sinasabi ko, babantayan mo yung kalusugan mo para hindi ka magkasakit. Ma'am, may ano po yan, analogy po yun. Tulad po sa isang bansa, hindi porket walang gera po ay hindi nagtitraining ang mga sundalo. So hindi sabihin Tama. hindi pinapalakas ng mga sundalo. So ibig sabihin kapag nag-announce ng mga gera ang mga leader at ang mga leader ng mga Tsaka pala tsaka lang magte-training. magte-training, di ba? Ganun po. Hindi, ganyan So, talaga ganun ang po style dapat. ng tao. I-maintain po natin na malakas po yung ating mga soldiers sa katawan bago Yan tayo ang ibig kong sabihin. makipagsapalaran sa mga sakit-sakit. Lalo na kung inaabuso natin yung katawan natin, kaya tapos masasarap ang kinakain na hindi naman masustansya. Tapos hindi naman kumikilos-kilos ng kaya ng... Kasi dapat pinapagbag yung mga kinakain ng ganyan. So dapat pag kumain ka, di ba input equals output. So dapat magalaw-galaw ka din. So ang point dito po, dapat hindi natin, hindi ka naman siguradong hindi ka magkakasakit, lalo na sa mga pinupuntahan mong lugar, yung mga kinakain mong biglaan na ganyan. So dapat hindi tayo sigurado sa ginagawa natin araw-araw. Hindi na natin hawak ating buhay. So dapat meron tayong para makasigurado talaga. Support, Ang isigurado yung buhay. Yan, I mean, yung regimen mo, dapat ginagawa mo yun kahit wala ka pang sakit. Yan po. Or hindi mo hintayin magkasakit ka bago mo gawin itong sinasabi ko. Itong lifestyle na sinasabi ko. Tulad yan, meron tayong kagabi lang, ang edad 30 pa lang, 30s, 34 or 36, ganyan nakaramdam siya, isa pala anak niya, nakaramdam siya na meron siyang lump sa breast. Nung pinatingnan po, stage 2 agad. Ang bilis, kumbaga sa wala lang, basta lang naramdaman niya na, teka muna, bakit parang meron yata bukol yung breast ko? E di ngayon, pinatignan, as in, pinabiopsy talaga agad. Stage 2 agad, carcinoma. Parang ang hirap isipin, kaya habang kinakausap po yung babae kagabi, parang wala sa sarili Parang hindi niya siguro maubos maisip, paano ako nagkaroon ng ganito? Ang edad naman 36 years old. Tapos nagkaroon ka ng bukol sa breast, napatignan, stage 2 agad. Alam niyo po ma'am, malaking factor po yung pagsusuot ng mga masisikip na damit. Yung halimbawa po yung nakasinturon ka, tapos law-law na yung tiyan mo, pinipilit mo pang maging maliit.
So, Oo. nahihirapan yung tiyan mo, no? Nagkakaroon ng friction yung mga organs mo. And then yung mga hindi Hindi marunong magsuot, nakakadalo yung dugo. hindi po marunong magsuot ng, ng bra. Oo. Siyempre, yun daw po so yung nagsusuot daw po ng bra, hindi naman daw po normal sa katawan na, di ba nung pinanganak ang tao noon, wala naman talagang Wala suot namang na bra. bra. So, yung iba po, parang tiyan din po, talagang bagsak na, pero pinipilit pa rin na, So, nahihirapan yung mga cells po doon, nagkakaroon ng compression. Yun daw po, yun sa mga studies na nababasa ko po. Oo. Nagkakaroon daw po ng syempre kapag hindi makahinga yung mga Oo, cells, nagkakaroon ng ng congestion. nagkakaroon po ng bulok po, nagkakaroon ng sugat, Congested. yan, congested, Oo. hindi na napasok ang oxygen, ganyan. Oo, tama. So, marami po ang may risk na magkaroon ng ganito dahil bilang sa lalaki po, di ba? Nagkakaroon ng prostate cancer dahil yung brief suot na talagang hindi naman talaga fit. So, nahihirapan din pong huminga yung katawan at syempre, hindi lang, ito po kasi lifestyle po ito eh. Oo. So, yung pagsusot ng bra, ng sinturon, ng brief, at hindi naman fit o hindi maayos yung pagkakasuot, nagkakaroon po yan ng risk na magkaroon ng prostate cancer, breast cancer. Nagkakaroon ng mga lumps. Opo, lumps. So, yung sa lung cancer din po, usually, sa sigarilyo lang naman din eh. Pero, meron din po yung cause sa pagsusot pa rin ng damit. So, kumbaga, merong contributory nahihirapan yung lungs kasi contribution. na mag-expand at mag-contract. Huminga. Yung dilate. So, dapat yung damit natin, kasama sa lifestyle yan, kailangan yung loose at hindi masyadong fit. Hindi masyadong masikip. Ayun. So, meron namang iba yung parang sinasalo lang yung laman mo kaysa iniipit yung laman mo. Oo, yun. Iba yung iniipit, iba yung sinasalo. So, maraming rason, maraming bagay ang pwede maging dahilan kung bakit magkaroon ng cancer ang tao. Pero ang isang sigurado, hindi flawless. Hindi flawless. Like, eto na nga foods that promote cancer, isipin mo, milk, shellfish, eggs, alcoholic beverages, fish, refined products, baka sabihin wala na akong kakainin, panay na lang lahat na, spices, coffee, sugar, mga refined products, no? So, ito ay merong kanya-kanyang explanation kung saan, paano. Nag-text po si Mr. Rom. Ayan. Sabi po niya, yung kung kaibigan natin sa Tagaytay, Oo. yung nag-offer ng kanyang 500 square meter na lote po. Rest house. Sabi niya, good day MCs, I have a proposal and more nice project on the 2,500 square meter area beside my place. Pinakita niya sa akin. Easy to offer to your client. Hope for your free time soon. Ito yung katabi po ng ating nung rest house na pakunin natin sa Tagaytay. In a matter of 2 weeks, you can use it already to let your clients stay, to relax and be treated in a way of your very, very natural ways. Rob. Yeah. So talagang hindi lang pala 500 square meter ang Tagaytay natin sa Cavite, no? 2,500. So marami, doon yung pong sinasabi yung organic farming. Yung kanilang lifestyle na sobrang sarap ng hangin doon. Actually, motivated talaga siya doon sa sinasabi natin lifestyle dahil ito ay applicable talaga. Maraming tatamaan itong tao in the future at mangangailangan. In fact, talagang maraming matatanda sa ngayon ang dapat ihanda ang kanilang sarili sapagkat very very soon ay isipin mo kung maging billion na ang senior citizen sa buong Asia at tayo'y ang Pilipinas naman inangunguna sa populasyon. So hindi sasala na tayo isa sa mga yan. Kaya dapat paghandaan ano ang kalagayan natin. Ano ang papel natin doon? Asset ba? O liability? Siyempre hindi pa naman tayo patay by then eh. Buhay pa naman tayo eh. Kaya
pipili lang po tayo kung tayo ay asset or tayo ba ay liability sa society years to come. O, mamimili lang po tayo. So, ngayon pa lang, pipiliin na po natin kung ano ang magiging role natin sa society. Asset or liability. Siyempre, gusto natin lahat maging asset tayo. The problem is how. Paano tayo maka-secure natin? So, meron tayong isang program na ito ay pinag-iisipan, mahaba ng panahon kaiisip, hanggang nawala na ng isip, puro isip na, fantasy na. Pero reality na yan. Kasi right now pwede na silang mag-join. Po, alam niyo po ma'am, marami po napanood na motivational video. Sabi din, what is the definition of success? Same din yun sa pagpapagaling ng sakit, di ba? Sabi doon, success is progressive realization of a worthy goal. Oo. Yun. So, masasabi mong It's successful a ka kapag realization. paunti-unting nakakarating Ang ka sa... pira-pirasong pangarap. Oo, para kang isang ship o isang barko na Puzzle. mayroong direksyon na kapag ikaw ay umalis at pumalaot na, alam mo, pag nakarating ka doon, successful ka or habang konti-konti kang pumupunta sa direksyon, nararamdaman mo. So, ang success po sa pagpapagaling, lalo na yung mga dasal ng dasal na sana gumaling na sila. Kapag meron tayong direksyon at ito yung platform natin na unti-unti gagaling tayo, magiging successful tayo sa pagpapagaling. At saka, ang importante kasi yung nararamdaman, yung nararanasan. Kaya nga gusto natin iparana sa kanila. Gusto nating i-cite yung ibinigay sa ating biyaya na isang buong building. Sabihin natin, ba't naman nandun sa Divisoria? Recto Divisoria. Alam nyo, una business center to, no? Na kung saan, ang idea dito, Mark, is that 13 floors, no? Sa bawat floor, merong 18 na units. So, humigit kumulang sa 10 ay 180. Yung pag 30 naman, amenities yun. 180 sa 10, 18 times 10, 180, di ba? Para kino-compare ko dito sa West Insula, 25-story building, sa 10, sa 20 units, sa 10, 200. Sa 20, di 400. More or less, mga 500 occupants. Di ba isa ng barangay ito? Hindi ba't ito isang katuparan ng building model community vertically and horizontally? Kasi nga, pag city life, hindi naman tayo lahat pupunta sa mga kabundukan. Alam kong hindi magkakatotoo yun dahil lahat tayo, nasanay tayo ng city life. Pero, magagawa natin ang paraan na mukha tayong city girl and city boys. Same time. Sige nga. Sabi po ni Rome, you will be a millionaire this time before the end of year 2014. For sure, Mike. Wow. Alam mo, mga inspirational dreamer din ito and success story na rin itong taon to. Alam niyo po, si Sir Rom po talaga kapag minsan dito ng mga ganito, hindi nagbibigyan ng salita kung hindi magkakatotoo. Talagang po ito, parang all good things come to parang to those who believe. Naniniwala kasi ako sabi kasi dito what you think or what you kasi parang po kapag kung ano yung iniisip mo palagi, yun daw po yung nagiging ikaw. You become what you always think about. So just believe and then you will succeed. So ito, believe na lang po ako. Kasi sinabi na tapos na po ito, di ba? Good as po. Period na. Okay, kasi tapos na. Alam mo kasi, Mark, pag wala kang imahinasyon, wala kang vision, sabi nga ang bayan daw ay mamamatay kung wala tayong People perish for lack of vision. Iyan ang isang biblical yan di ba? So, kaya talagang kailangan nating maniwala para magawa ang isang bagay. Pero baka nakakalimot tayo, di ba?
kailangan maalaanan natin ang pagpapakilala ng ating himpilan. Spreading news living at 45. Veritas Kanina 846 pa kaya ba? Manalo, the number one faith-based radio in the Teka, Philippines. nakikinig ba yan? Siguro ma'am, milyonaryo na daw ako by the end of 2040. Malapit na. Thank you very much. Pero, Guluhan, nalilito, kapanalig, ika'y makinig, 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 Veritas 846, kapanalig mo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo, radyo totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 34 na minuto makalipas sa ikadalawa na. Maga na! Alamin ang itawa ng pagkain gamot ni Super Lady Radyo Kalusugan. Yes. Tuloy-tuloy po ang Radyo Kalusugan, University on the Air, with your scientist, Dr. Ravine L. Pais, pang naturopathic doctor na kilalang super lady sa buong Pilipinas. Alam mo, Mark, pag ito tayo mangangarap, kailangan marunong tayo mag-arithmetic, marunong tayo ng multiplication, marunong tayo ng addition. kawawa nga yung calculator mong kahapon. Oo. Pinagdadagdagan Pumusok? eh. Muntik na mabura ang mga numero. Ganon. Actually kasi, isama natin yung mga suking tagapakinig, ano, para sila man ay mag-fantasy. O, katulad natin. Kasi tinan mo, sino ang magsasabi na merong tagapakinig? Sabihin na lang natin na talaga nakalink sila dito sa ating programa. Magbibigay siya ng opportunity na ang isang buong building ibigay sa'yo. O ha? Di ba? 13 stories. Ito ay business center. Alam mo, kahit anong anggulo ang hanapin mo at isipin mo, Ang gulo. ano yan business center yan Oo naman. O, tapos, ito na, ilatag natin sa kanila. Those who would like to join us and nag-i-imagine sa sarili nila kasi, unang-una, mahirap mangarap ng puro imahinasyon at walang realization. O wala kang wala kang ginagawang pwedeng, hindi tangible. Progressive realization nga, Oo. unti-unti. So, eto po, yung ground floor, ito ay gagawing natural, Supermarket. commercial. Oo, commercial Oo. din. I-imagine mo na lang na yun ay isang supermarket, tindahan. Sapagkat yan, kilala ang lugar na yan sa wholesaler, bagsakan, tambakan, Pero this time, napansin ko, malinis na ang yung mga daan ba? Hindi katulad Opo. nung naghambalan dito, naghambalan doon. Si Mayor Era, President Era po kasi merong plano na gawin parang Hong Kong. Yung Kong Divisoria, style. Hong Kong style. Nagsimula siya dun sa may bandang recto, pero pababa Oo. na ng Divisoria. 24/7 ang business. Kasi business center, ibig sabihin, gabi at araw, may night market. So ngayon, tayo naman ay doon sa ating area na. Kasi isipin mo, Binondo doon area malayo po eh. sa katotohanan. Ngayon, ibinigay na nga sa ating buong building Imagine mo, Binondo area, mga Chinese business. Actually, halos mga Chinese. Sila yung ikikater natin na siyang magpapahinga, natural. Alam, magpahinga ka, malayo pa. Pagbalik mo, pagod ka na naman. So, kung andun lang sila sa area, actually yung 13th floor yun ang amenities, di ba? So, ang isang pinaka-special, what is special in this place? Dahil sa atin. Sapagkat, dito ka magpapahinga, maybe once a week. Okay, mag-check-in ka dyan, mag-stay in ka dyan. And then, habang nagpapahinga ka, andyan lang yung family mo inside the private room. And then, at the same time, yung tinatawag na eat all you can, drink all you can, actually, by Wednesday, may kausap naman ako mag-stay in dito sa atin sa West Insula. So, kumbaga, inumpisa natin sa West Insula. At yung mga nag-o-offer naman po ng mga buildings, katulad ni Sir Rom, dyan sa Tagaytay na yan, sige lang ho, welcome mo kayo, kahit saan panig ko ng Pilipinas. Bakit? Magkakasya ba? 5 kwarto sa 10 kwarto.
gaano ba karami ang tao sa Pilipinas? Oo. O gaano karami ang tao sa Divisoria, sa Recto? Ah, O ay mga Chinese, alangan mo naman pupunta pa yan sa malayo, magpapahinga lang, di ba? Ang sinasabi ko, kahit na saan pwede ka magpahinga, pero kakaiba ang pagpapahinga sa atin kasi dito, nare-rejuvenate ka. Yung mga cells mo na nagkakamatay sa araw-araw, lahat tayo, meron ganun dead tissues, mga dead cells. Ito ay mabilis nating mare-replenish, mapapalitan sa pamagitan ng ating Superlidis Macrobiotic Lifestyle. Opo, actually ma'am, nagsimula lang yan na alam ko offer, offer natin sa kanila na mag-room provider. Kasi noon, di ba, ang Oo. panawagan nyo, product provider, hanggang sa nung nagkaroon Oo. kayo ng stay-in sa West Insula. Si Ma'am Ofelia, iba pa na kinamang ng Oo. gusto doon sa one-week program. So, napansin natin, kulang talaga ang kwarto doon sa Kulang mga talaga. gustong mag-stay-in. So, nakapila sila. So, ito, yung panawagan nyo na mag-room provider, Building na tuloy. nagkaroon ng rest house sa Tagaytay, Oo. Cavite, Amadeo, Cavite, Oo. tapos ngayon naman building. Oo. So yung iba po yung gusto mag din room provider, kailangan syempre maganda accommodation, di ba? So Pero- ito ipanawagan yung buong Pilipinas na mamaya Oo. dahil sa in na naman kayo. Oo. Actually, nung nanawagan ako ng properties, ako ang sumuko kasi Oo, yan eh. natambakan ako ng mga titles, mga Opo, ganyan. kasi marami pong problemado sa land titles na Oo. kumbaga problemado sa kalusugan nila pero hindi nila maliquidate yung kanilang Oo. magawing liquid yung kanilang property. Kasi ang condominium marami dito sa Metro Manila, sa Maynila, ano. Pero they're just an ordinary condominium. Pero yung ating condo, na ino-operate, na ibinigay na nga sa atin ng may-ari May-aring in-check buong building di ba? So, para maliwanagan ng ating mga tagapakinig, anong participation? Sali ba sila rito? Paano sila sasali, Mark? Paano? Anong participation? Ay, ako sali-sali ako dyan. Pero ma'am, Ano ba syempre, yan? sasali sila for the purpose na gusto nila din makasali sa kitaan o sa pagkita dun sa habang tumutulong ka sa mga taong gusto magpagaling. Sabi kasi ni Sir Rob, nag-text siya, acclaim it and it will be done by a godly wisdom given to us in our interest to help and heal the people who believe in the living God. Amen. Tama. So ito po, hindi tayo pera-pera lang po. Tayo po ay tumutulong magpalusog at magpagaling ng mga gustong Actually, talaga, Mark, realities lang tayo. Opo. Magpakatotoo lang tayo. Na tayo ay hindi mabubuhay na nangangarap lang. Nag-i-imagine, nagpa-fantasize. O kung fantasy lang ng fantasy, baka magising tayo sabihin mo, ay, nananaginip lang pala ako. Kailangan reality to. Okay. Pero may kanya-kanyang kapasidad ng tao. Ito yan. Those who could own a unit, okay, you have the 3.5 million, the 3 million, okay, go. Meron ka niyan 3 million Oo. po. But not everybody has that, di ba? Opo. So, second, maybe you have 1M. Sige, yung 1M mo, i-fantasize mo, till death to us part kung saan makakarating. Dito, ang mararating, kumbaga, na-enjoy mo na ang lifestyle mo, at the same time, na-enjoy mo yung nagawa mo. Kasi, hindi mo magagawa ito na walang pera Sa totoo lang, yung magpakatotoo lang tayo. Yung 1M mo, you can expand. Kumbaga sa halip na ginastos mo yan ng 1 taon, magagastos mo ito ng 10 years, 20 years, up to 30 years. Yes, ma'am. Alam niyo po, yung computation natin nung nakarang araw po na, di ba naka 30 years na ang Radyo Kalusugan? Oo. So this time, hindi na tayo nag-iimbita ng mga taong gustong, yung sakit lang na malala, na para tayong hospital, di ba? Oo. So ito po, parang Yung lifestyle na lang. dying yung mga So yung pasyente. first 30 years ng Radyo Kalusugan, Oo. Siya, parang hospital-like. Oo. Yung next 30 years, kasi Oo. 10, 20, 30, after 2014, next Oo. 30 years. So, Ibang atmosphere. lifestyle po tayo. Kumbaga, hindi po tayo hospital, kundi wellness center na Lifestyle. condo, hospital, hotel. Condostel. Yan. Condominium, hospital, hotel. Bakit condominium? Talagang condominium. Hospital, bakit? Kasi may mga nararamdaman yung tao. Hotel type, kasi hotel type. No? Alam mo na yung konsepto ng kanya-kanya, pinagsama-sama. Pagkatapos, yung konsepto ng dati mga niliwa ng ospital, yung iniimbitahan natin, ngayon iniimbitahan natin yung mga mukha pang normal, no?
at ayaw maging mukhang abnormal till death do us part. At saka yung papalitan natin yung konsepto na pagka namatay ka, nakangiwi ka pa, nag-iwan ka pa ng utang sa kapitbahay. In this case, kahit na namatay ka, naka-smiling face ka, at the same time, nag-iwan ka, nagpamana ka ng lifestyle, nagpamana ka ng property, nagpamana ka ng negosyo. Kasi ang pinag-uusapan dito, sustainability. How can you build model community kung wala kang sustainability, wala kang, hindi ka healthy, o salat na salat at kapos na kapos sa pera kasi hindi mo alam kung paano papatakbo ng pera. O ito ang isang invitation, Mark. Sa ground floor, yung gustong mag-supply o exclusive supplier ng certain product. Kasi syempre, alam mo naman kung ano ang area ng Divisoria, Claro, Recto, Divisoria area, di ba? So, kailangan dyan may business. So, supplier ka ba ng talong, ng okra, o whatever. Siyempre, kailangan kompleto. Pagpunta mo sa isang lugar, andyan na yung lahat ng pangangailangan nila. Same time, ito ay magkakaroon tayo ng exclusive area para sa organic. Alam mo ba na merong isa tayong kakilala na about years ago, naghanda na ito mag-farming, para may siya. Ngayon ang problema niya, saan isusupply. Kasi alam mo itong organic vegetables, about years ago, puro lang, fantasy ko lang, sinasabi ko. In fact, tinatawanan lang ako ng mga farmers sa Occidental Mindoro Pero ngayon, hindi na. Kasi, it's now a trend. But before, since 1998, nung pumunta ako ng Occidental Mindoro, tinawagan ko yung mga farmers doon, mga awardees pa, Tapos sabi nila sa akin, naku, super lady, mababankrupt kami sa'yo kasi pag kami nag-organic farming, kawawa naman yung palaya namin sa mga insekto. Dahil yung insekto ng kapitbahay pupunta sa amin dahil kami lang yung nag-organic farming. Para bagang napaka-imposible. Ay wala na ako magawa dahil hindi naman ako farmer. Yung pala, kulang lang ng technology para maging makatotohanan yung aking ipinag-iimbita sa kanila. Kasi, ang macrobiotic hindi magiging macrobiotic without the organic vegetables and plants. Ibig sabihin, kung chemically produced, hindi po yan ang characteristics o babagay sa pagmamacrobiotic lifestyle. Ang kailangan po natin, chemical-free. Kaya, yun na nga, pag-aaralan natin ang organic farming, sprouting, hydroponic, etc. Sabi ko nga sa inyo, kahit isang taon hindi bababa ng condominium, magkakaroon po ng sariwang gulay, sariwang mga damo, mga dahon, mga kapag organic vegetable intake tayo, hindi problema na walang lupa kung tutusin mo. Yun ang ginagawa ko sa Amerika Yung bahay ko, puro bote. Yung bote, transparent na bottle. Kung andun yung aking wheatgrass, andun yung aking alfalfa, yung mga barley, kahit na palay, pwede mo itanim sa bote. Sa pamagitan ng hydroponic. Saan ka pa naman? Di ba tayo magkakaroon tayo ng seminar ng hydroponics? Meron ng kasamang, parang product. Parang model. Sistema. Magkano po mga 2.5. 2.5 po. So yung gusto po magpa-register, marami Alam mo, na po dami natin trabaho, Mark, sa totoo marami lang. na po. Kaya nga po, kung sakaling pupunta po kayo dito sa West Insula, mas maganda po kung magpa-appointment po kayo. At syempre, yung pupunta po, dalhin nyo na po yung deposit slip nyo kung kukuha po kayo ng products. Kasi kung dito po sa West Insula, hindi na po tayo magkukumbinsihan pa. Hindi na po tayo magkikwentuhan pa dahil Dito na super sinasabi na natin dito na po tayo magkwentuhan sa sa broadcast. I-text nyo po yung mga tanong nyo, text nyo po yung lahat ng mga At saka hindi, ano bang participation nila? Sila ba ay supplier ng mga vegetables, mga products, etc.? Kasi itong binubuo natin isang building, ito ang magiging model natin. Ito ang magiging parang kitchen laboratory. Kumbaga, yung kitchen laboratory, ibig sabihin, doon ako gumagawa ng mga pagkain ko. So ngayon, kung andyan ang mga vegetables sa ground floor, dahil iyan ay isa ng malaking market o supermarket, andyan na yung mga kailangan, andyan mga organic vegetables, andyan yung mga suppliers, etc. So, ganito mangyayari doon. Pagka sila nag-supply, bawa, nakahilera yung mga iba-ibang klase ng gulay. Pag nilagay na yan, quality control na yon,
nakalagay na sa 5 kilos, 10 kilos. Kasi, di ba, baksakan nga. So, kumbaga, may kumukuha, may dumarating, may kumukuha, naka-allotted na. Naka-allotted na. Napansin mo, pag pumupunta sa mga bagsakan ng gulay, No, mga hiwalay nakapatong-patong na yung na 10 kilos. depende doon sa mga O, kumbaga yung buyer, sabihin Opo, mo, meron na. akin yung 5 dyan, Mm. akin yung 10. So, kumbaga, hindi na yan yung ang gulo-gulo, hindi na. Ma'am, alam niyo po actually noon, di ba, na-survive niyo yung clinic type na operations. Oo. O dito naman, para siyang restaurant na, ano po, di ba? Para kayong restaurant na nakakwarto lang yung mga pakain. Parang nakadorm. Oo. Di ba ganun yung ginagawa no? So, ito, pakakainin mo yung mga tao doon. Kasi sa hospital po, di ba? Meron po tayong mga nutritionist, pero sa totoo lang, ang experience ko po, ang tagakain ng pagkain ng pasyente, yung bantay. Oo. So, bakit hindi kinakain? Ay, hindi. Diba? Kasi So, ito, hindi talaga ideal. Pero may dietitian yan. oo nga eh. Yun, ma'am. Kasi Hindi na dietitian yan, bantay eh. Oo. Hindi naman Natatawa yung yung mga pasyente. nakikinig dyan, sigurado, ma'am. Oo. Kasi ako tagakain ng Tagakain ka nung pagkain ng sabi- nanay sabi, mo. "Ay, hindi ba sarap yung ano? Ikaw nga, ubusin mo. Ganun yun. Hindi kasi nga, nakadiet nga eh. Ah. Dahil pasyente nga. Kaso, ang pinapakain yung bantay. Ah, Pero in our case, talaga, yung pagkain mo yun, ang gamot mo eh, paano hindi mo kakainin? Eh kung gusto mong gumaling, natural, eh, kakainin mo. So, may kanya-kanyang participation mark dito na baka hindi may isip, maintindihan ng ating mga tagapakinig na may kanya-kanya silang membership dito. Halimbawa, anong gusto mo? Supplier ka o iba membership yun. Pero yun, iniimbita natin na ngayon pa lang, meron silang, tawag yan, access fee. O access para maging exclusive supplier ng kung ano-ano mga produkto. Yan ay sa ground floor, ayan ay yung mga pagkain na bibilhin ng mga tao pumupunta dyan sa area na yan. Kasi bagsakan nga yan eh. Pero gagawin natin na isang malinis, maayos, kaaya-aya at hindi maputik. Kasi pag bagsakan, maputik eh. Kaya ayaw ko tuloy pumunta dyan sa Balintawak, doon sa mga sulok-sulok kasi ang puputik talaga eh. So, kumbaga, ito, hindi naman kailangan magpakaputik tayo. Yun ang isang, bahala kayong pumili kung anong participation. Hindi mo na kailangan mag-rent pa ng isang lugar na pagkamahal-mahal, magsusupply ka lang mula sa mga probinsya, o mula sa Lucena, mag-supply ka ng mga isda dyan. O, di ba? Kumbaga sa bagsak ka na lang ng bagsak. Yan ang magiging papel niyan. Dahil yung pagbabaksakan mo, naka-ready na yung mga buyers, no? So, may mga exclusive from different areas of Pilipinas o, di ba? Gusto naman talaga, pupunta ng Divisoria, basta gusto nila makatipid, makamura. So, kumbaga, yung supplier, see to it na ikaw talaga, bagsak presyo ka rin. Dahil, wholesaler tayo eh. Pero, aside from that, mula sa second floor pataas, ayan, doon naman po yung gustong, actually talaga ito for business talaga ito eh. Bakit? Yung mag-a-acquire ng unit dito, kailangan iparenta mo. Hindi ito yung ikaw ang bumili ng unit, ikaw ang titira. Bakit? Kasi hindi mo ma-acquire yung tax shield Apo. na tinatawag. So, ito po, bibili niyo po yung unit, yung condo doon as rental income. So, kikita po kayo Oo. through rental, ipaparenta niyo po. At syempre, ma-avail niyo po yung tax shield program nila na applicable hindi lang po dito sa... Hindi lahat ng kondominium Hindi may lahat po ganyan ng ha. condominium may ganito kasi tuturuan po nila kayo kung paano hindi naman po tax exemption po ito eh. No? Tax shield po ito. Meron silang Tax paraan. Legal po ito, syempre. Hindi Para- illegal. Para makatipid po kayo sa tax. Diba? Sa pagbili po ninyo ng unit dahil ito po magiging mixed income earner po kayo. So, Business and employee. business, so habang employed kayo, meron kayong business, magkakaroon kayo ng Tax shield. Ayan. So, Oo. kung gusto niyo pong i-avail yan, meron Alam mo income dati, kayo. hindi ko alam yan Oo, ha. maganda po ito para dun sa talagang business and investment, pinaparentahan. So, ito, minus the tax. Malaki matitipid nila. Oo, dahil laki. na- And then, meron pang isang dito, magandang eksena. Kunwari, yung kaibigan mo, foreigner, Yan, Foreigner. Para magkaroon siya ng visa sa Pilipinas,
meron din program para dito. Opo, ito po Oo. yung sa initiative po ng PRA, Philippine Retirement Authority, kung saan lahat po ng mga foreigners na wala pang visa o tourist visa pa lang hawak Oo. ay may pagkakataon na magkaroon ng visa by PRA program to. oh, ito po lang po, $50,000 po ang kailangan nilang ilabas or almost 2 million, more or less 2 Oo. million That po. will cover the unit. Opo, so ang gagawin po ninyo, Hindi tapon yun. kung may kaibigan po kayo na foreigner po at wala pang visa, PNP dito sa Manila o sa Pilipinas, Legal ito. pabili nyo lang po ng unit dito for rental income. Yes. Or di ba, bibili po sila ng unit not for rental income. So wala Pero hindi doon ibabayad yun. Oo. Doon sa so hindi siya makaka-avail ng tax shield program, pero makaka-avail naman siya ng visa. visa. So hanggat owner siya ng condo unit dito, ibabayad niya yung $50,000 doon sa PRA. Yung PRA naman bibili ng unit dito Para sa kanya. para sa kanya. So That hanggat- will hindi give niya income. hindi niya pwede pong ibenta yung unit niya. Oo. So hanggat nasa kanya yung unit nakapangalan sa kanya, May visa siya. sa Chinese na yan or kung sino Hindi man kasi foreigner, yung area sa na kanya kaya pa rin yung visa. napag-usapan natin dahil sa mga Chinese ang Tsaka mo maraming may Karamihan kaibigan doon. Amerikano, foreigner, di ba? mga foreigners. Yan. Kasi nga business center eh. Mhm. Oo, yun ang pinag-uusapan natin dito. So hindi lang po Anong Korean. relasyon nito sa atin? Oo. Anong relasyon sa Superlative Macrobiotic Lifestyle? That condominium, we were given the authority of the owner. Isipin mo ba na, bigyan tayo ng special na authority diyan na gamitin natin dito sa purpose natin. Na kung Okay. saan, if you want to own the unit and be the provider, yan ang papel mo. Provider ka sapagkat hindi lahat ng tao ay makaka-avail o merong ganyang halaga ng pera. Now, kalimutan natin, that is the first option. Ang second option, you can have your lifestyle for 1 million and then once a week, you can avail the unit. Parang na-imagine ko yung timeshare, no? Noon, maraming nagaganyan. Ewan ko ngayon kung meron pa niyan. Pero yung konsepto, no? Yung once a week, pwede kang mag-lifestyle, kumbaga, you own the unit Once a week ikaw gagamit ng Oo. unit. Oh. for almost 30 years. O isipin mo, kwentahin mo yan, magkano lahat. Di ba kinuwenta mo magkano? 17 million ba ang halaga? 1 million lang ito magiging membership mo dito. Opo, sa Na- 1 million pesos na membership nyo, spanning 10, 20, 30 years kang Oo. mag-a-avail ng lifestyle program. Oo, na Once once a week mong gagamitin with your family ang isang unit ng Condostel, Condominium Hospital Hotel. So, ang point dito is that makakapag-lifestyle kasi yun ang pinaka-target natin dito. Ma-maintain yung kalusugan natin, magkaroon ng super rich macrobiotic lifestyle para hindi tayo magkasakit, makaiwas sa pagkakasakit at kung meron na tayong mga aray-aray, ay ganun pa rin, to correct the sakit. So, kumbaga, ang hinahabol natin pinag-uusapan, hindi yung condominium lang, kundi bukod doon sa facilities, syempre yung ma-maintain mo yung kalusugan mo, hindi ka maging liability, at higit sa lahat, meron ka pang ipapamana sa iyong mga anak na iiwanan. Siyempre, saan ba to? Uwi din tayo kay Lord, di ba? Opo. Okay, meron pang isang option. Ano po Baka yan? sabihin nila, wala naman kami 1 milyon eh. Paano na kami? Meron kang 100,000. Ayan. Pero baka sabihin mo naman, ay, paano naman ako? Sweldo ko nga, magkano lang eh. Pagkatapos mag-ano pa ako na. Kung talagang gugustuhin mo, okay, meron pa rin tayong option. Ito na ang pinaka-worst na scenario. You can pay 300 pesos per day. Ibig sabihin nun, parang ginawa mong hulugan. Hindi mo kaya yung buo eh. Kaya pwede mong gawing hulugan. Ang budget mo is 300 a day. Magkano ba yun? 3 times 30 days, 9,000. A month. Oo, mga ganyan. Almost 10,000 Oo. a month. Pero at least meron kang regular na availability, meron kang regimen, meron kang lifestyle na pwede mong i-maintain sa katawan mo o sa kalusugan mo. O ngayon, hanggang kailan naman yan? Kung kukwentahin mo kasi yan, at inabail mo yung 5,000 per day, sa 9,000, ano lang yun? Paano yun? Parang 2 araw, wala kulang pa nga eh. Yung 5,000 per day, 9,000 ang binayad mo. Wala pang 2 araw. Kasi 5,000, 2 araw, 10,000, di ba? Pero and yet,
makaka-avail ka. Oo, makaka-avail ka nung lifestyle na sinasabi natin. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, paano natin papahabain yung buhay natin na hindi tayo magiging liability. Kasi baka mamaya tumanda ka tayo. Aray naman tayo ng aray, liability tayo ng pamilya natin. O lagi tayong nakabedridden, maya't maya nasa ospital. O, kaya yung sinasabi natin, dahil wala na tayong oras, yung telepono natin, Apo, ma'am. kailangan makatch nila, makuha nila, dahan-dahan mong banggitin, Apo. at pag-usapan natin ng detalye, paano kayo makakapag-lifestyle, paano kayo at the same time kikita ng inyong ikabubuhay, sustainability. Apo, ma'am, take note lang po dun sa tax shield program. Ang makaka-avail lang po nito, yung mixed income earner na kumikita po ng 60,000 above sa monthly and then 1 million monthly, annually. So yun lang po yung makaka-avail ng tax shield program. Marami po ang mga employees na kumikita ng ganyan, makaka-avail sila ng tax shield program. Okay. Okay po, so ito po yung mga numero na pwede niyong tawagan. Wala na po tayong oras. Alam mo, pagka meron ka lang na isa, dalawang unit, parang ano ka na, solve ka na eh. Kasi you could earn as much as 50,000 a month in one unit. Okay po. More than that, ang alam po. Oo. Ano na yan? Pinaka-conservative estimate. Apo, so 0999 ang ating smart, 0999 tatlong 9, 85, 58, 737, 0999 85, 58, 737. Ang ating Globe, 0927 79, 59, 117. Ang ating Sun, 0922 796, 6476. Ang ating pong telephone numbers, 442-3570, 8714-722. Ang ating email address, superladyphilippines.com, superladyphilippines@gmail.com, at ating website, superladyphilippines.com. Again, 0999-855-8737, 0927-7959-117, 0922-796-6476. Magkano raw yung kikitain na 1 million? Possible yung income is 50,000 a month and pataas. Magkwentahan na lang ho tayo kung interesado kayo. Tayo po ay mag-projection. Projected study po natin and reality. Actually, yung building po dito sa Binondo, hindi po ito yung katulad ng sa West Insula na pag naglabas ka ng 1 million, ikaw yung may-ari ng condo. Oo. Pag naglabas ka ng 1 million dito, pagiging ka lang, para kang stockholder na kumikita monthly. Oo. Yun po. So, pag-usapan lang po natin ang detalye yan, para at least malinaw, mahirap yung malabo. Basta kasi interesado yung iba natin. Yung iba ayaw ng investment. Yung iba naman gusto ng investment. Ang iba ang gusto lang mag-lifestyle. Actually, ito po kasi nagkaroon po ng ganitong idea dahil marami pong may 1 million, ibibili ng product. So, naubos yung 1 million, wala naman silang, wala na silang Pambili. So, ito, umiisip si Super Lady ng paraan Paano para ma-extend? magtuloy-tuloy yung pagbili ng. Yun ang ibig kong sabihin. No, kasi pag Paano walang ka pambili, magla-lifestyle 1 million, ubus na. So, yung tao, sabi ng tao, ubos na kasi wala nang pambili. Kailangan pa uminom ng marami. Ay, hindi ka pa naman mamamatay. Hindi ka pa naman mamatay-matay. So, maintenance po ito, tinutulungan lang tayo na magkaroon ng pambili. Kumbaga, ini-extend mo, sa halip maubos yung pera mo na hanggang dyan na lang, ini-extend mo. Kasi once na ibinili mo yan, wala na yan. Hindi na yan babalik. Pero ito, pinag-aaralan natin, pinag-uusapan natin, how can you avail the lifestyle at the same time, may sustainability, at meron po tayong income hanggang sa till death do us part. Pero talaga wala ng oras. Sige na, paalam na tayo. Okay po, maraming salamat Magkita-kita na lang po tayo sa mata, 11:15 po, araw-araw po, merong seminar dyan si Tita Beth sa 4th floor ng Victory Central Monumento, Caloocan City. Yan ang makikipag-appointment, 442-3570, 442-3570. Huling hirit. 8714722, again, 0999-855-8737, 0927-79-59117, at 0922-796-6476. Superladyphilippines.com pa rin po. Yes, paalam na.
magpalusog, magpalakas, magpaliksi, magpaba ng buhay na hindi aray-aray. Hindi mapigilan, mamatay na nakangiti, hindi nakangiwi. At huwag mag-iwan ng utang sa kapitbahay. Ako naman po inyong scientist doctor, Dr. Winnie Elpa. Isa pong naturopathic doctor na kilala sa Ladies of Pilipinas. Good health po. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Radyo Kalusugan ni Super Lady Dr. Winnie Alpha, Scientist Naturopathic Doctor. Hanggang sa susunod na pagsasaya.